Usapan natin itong naging patawag ng Asenso Manileño at pagpapakilala ng mga kandidato nila ngayong darating na 2025 midterm election. Na nakita natin na dinagsari ng tao, karamihan din ng dami rin, halos mapuno rin ng San Andres. Pero ito hindi sa paninira po ito, kasi meron din po nakapagsabi sa atin di umano na yung ibang nandun sa San Andres Complex kahapon puro mga empleyado daw ng City Hall, mga karamihan mga JO ang mga pumunta ron, di ba? Imbis na yung mga job order natin na ganyan nagtatrabaho malayo ko ng pakialaman yan. Sa atin tumutok tayo dito sa lagay ng politika dito sa lungsod ng Maynila kasi medyo mainit na. At nakita naman natin sa mga salita pa lang at napanood natin salita pa lang na talaga mayroong pinatatamaan, di ba? Nagpapahiwatig po ba ito na medyo dinadaga na tayo at nakakaramdam na tayo na baka talunin tayo ngayong darating na halalan, di ba po? Ayan din po siguro nararamdaman natin kasi parang iba na yung pasaring iba na yung mga bitaw ng salita. Pero ganun talaga pagdating sa eleksyon, talagang lumalabas talaga yan at nangyayari talaga, madalas talaga mangyari yan. Hindi mga plataforma di gobyerno, hindi yung mga gagawin natin pag tayo nanalo. Ang sasabihin natin karamihan dyan yung mga hindi maganda tungkol dito sa ating mga katunggali. Natural lang po yan sa eleksyon, ganyan po talaga pagdating ng eleksyon. Pero ang nakita natin at parang confident sila na panalo na sila. Wala namang masama ron na maging kumpiyansa tayo na tayo mananalo sa ngayon darating na halalan, natural lang yan. Di ba? Kailangan natin think positive. Di ba? Ganun ang ginagawa, think positive. Kung kayo mananalo, wala namang magagawa. Yan ang lumabas sa tawas. Di kayo panalo. Ganun, congratulations, di ba? Wala naman tayong pinapanigan dyan. Sa atin, nakikita lang naman natin at sinasabi natin yung mga magandang nagagawa at yung mga pangit na ginawa. Di ba? Alam natin itong si Isko, medyo may mga controversial din siya. Di ba? At yan, lumabas na noong nakaraan na tumakbo siya bilang presidente. Okay lang yan, natural lang yan. Pero yung hanggang ngayon, yung issue na yan, yun pa rin. Kasi alam niyo po, nagsasawa din ang mga tao sa mga issue. Lagi yan ang babanggitin natin, mauumay ang mga tao. Kasi naghahanap ang mga tao ngayon yung mga bagong issue na ipupukol sa'yo, pupukol mo sa kanila. Ayun ang mga inaabangan ng tao. Pero yan, yung nakaraan lumipas na. Kaya hindi na masyadong mabili. Diba? Yan po yung pinag-uusapan natin, yung pagka ito ay may mga kontrobersyal. Ang mga kontrobersyal naman kasi nawawala din yan kahit gaano pa kalaki yan nawawala yan, parang hindi na pinapatulan ng mga tao. Kasi wala rin naman nangyari. Kasi kung talagang totoo yung mga allegation natin, di ba, dapat dali natin sa proper venue. Di ba, yun talaga dapat. Kaso kung mananatiling salita lang yan at lagi natin sinasabi, isang ano lang yan, isang hearsay lang yan. Kasi kung talagang totoo yan at may sapat tayong katibayan, dali natin sa proper venue yan. Yun lang po. Pero yung nangyayari ngayon, iba na yung nangyayari ngayon. Masyadong ngayon pa lang, maaga pa lang masyadong nagpapasaring na ng mga mabibigat na salita. Kaya dapat ang sabihin natin ngayon yung ating mga plataforma. Kasi ngayon napapansin ko sa mga politiko, halos hindi na nila sinasabi yung mga plataforma di gobyerno nila. Mas lamang pa yung pagsasabi nila ng mga kasiraan sa kalaban nila kaysa rin sasabihin yung kanilang plano dito sa atin. Di ba? Tulad ngayon, di ba? Ilan na yung kakandidatos dito sa Maynila nagpakilala ng both parties kasi dito sa labanan dito sa Maynila wala naman din po talaga na maglalaban dito at wala din pong iba na inaabangan ng mga Manileño. Itong dalawa lang na to.
itong Hani Lacuna at Isko Moreno. Kaya yung iba halos hindi na napapansin, di ba? Hindi na sila napapansin kasi pag itong dalawang to lumabas na at nagsimula na ang campaign, makikita ninyo kung ano yung kahulugan ng kampanya. Di ba? Ang kampanya kasi, diyan mo malalaman lahat kung talagang sa'yo yung mga taong yan. Di ba kasi ngayon yung mga tao, hindi naman talaga ito, real talk tayo. Yung mga tao, yung mga ilang botante, hindi naman po yan pupunta kapag nagpatawag ang mga kandidato. Hindi naman po basta-basta pupunta yan. Hanggat hindi sinasabi nung nag-aaya sa kanya na mayroong bigay na ayuda. May mga ayuda, may mga pabigay itong nagpatawag. Saka yan sila pupunta. Pero subukan natin na patawag tayo tapos walang ibibigay, makikinig lang tayo sa kanila. Wala pong pupunta. Ayan po, tatandaan natin, walang pong pupunta. Nagpupunta lang po yung mga yan, yung ilan na nagpupunta lang yan para doon sa ibibigay na ayuda. Akala nyo ba karamihan ng mga nasa harapan ninyo, kahit libo-libo yung mga yan, akala po ba natin nakikinig yung mga yan? Hindi po nakikinig dyan. Karamihan po dyan nag-aantay na matapos kayo lahat magsalita kasi yun na ang hudyat at magbibigayan na. Diba? Dyan tayo sa realidad. Ayan po talaga ang nangyayari. Kaya sa samaang palad, tayong mga botante, pagkatapos ng eleksyon, parang baliwala na. Alam niyo po ba kung bakit tayo nababaliwala? Kasi nga po dahil dyan sa ginagawa nila. Kasi siyempre, yung mga ilan na gumastos, ang laki ng ginastos. Siyempre, unahin muna nila na bawiin yung mga ginastos nila. Real talk yan. Unahin muna nila na bawiin yung ginastos nila bago silang mag-serbisyo ng buo sa mga tao. Kaya tayo napapansin natin, pag nakaupo na ang kandidato na nanalo, parang wala. Parang baliwala na tayo. Maaalala ulit tayo niyan kapag malapit na ulit ang halalan.